Welcome to Donmar TV News Channel. Nasaan ka, bakuna? Yan ang tanong ni Senador Ping Lacson Parang gusto nitong gumawa ng pelikula, no? ngayong nasa gitna tayo ng muling pagsipa ng COVID-19. Kaya nga alam mo, sa totoo lang, nananawagan po ako sa kay Secretary Galvez. Secretary Galvez, parang awa mo na. Please lang. Parang awa mo na. Parang awa mo na. Bigyan mo ng bayong ito si Ping Lacson, ha? Bigyan mo ng bayong, bigyan mo ng pera. Siya na mamili sa ibang bansa. Ang daldal nito sobra. Akala mo naman ninanakaw yung pera. Wala naman yung pera kay Galvez. Nandun niya sa DB. Pinaliwanag na ni Pangulong Duterte paulit-ulit yan. Napaka-epal naman masyado nito ni Lacson. Paulit-ulit ng sinabi yan. Ha? Na ang pera, hindi yan dadaan kay Galvez. Yung pera manggagaling yan sa DBP, si Galvez lang ang nakikipag-negotiate, tapos yung DBP na, diretso na doon sa bansang pagbibilhan. Bakit ba paulit-ulit, Lacson? Nagiging rubredo ka na eh. Ano ba? Gusto mo lang ba talaga ng media? Dagdag pa media? Paulit-ulit ka na eh. Kaya nga parang awa mo na, Secretary Galvez. Parang awa mo na, please. Mr. President, I beg you, pakibigyan nyo ng 2 bayong to. Ping Lacson ito, bigyan nyo siya ng bayong na may lamang pera at bayong na panlagyan ng vaccine. Parang awa na, ang ingay eh. Nakakairita na. It's so annoying. You know, it's so annoying. Asan na yung bakuta? Asan na? Kakadil nga lang natin, di ba? Anong gagawin natin kung mabagal talaga yung mga pharmaceutical magbigay? Anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Bihira. Mr. President, nakikiusap ako. Kung nanonood ka dito, please, parang awa mo na. Pwede bang isali mo na lang si Lacson doon sa negotiating team? Ang epal eh. Nakakasira ng Nakakasira ng talaga. Ang gulo lang eh. Pwede bang bigyan nyo na lang ng party ito? Isama nyo na siya sa usapan lagi. Isama nyo na sa cabinet meeting. Isama nyo na dun sa para alam niya talaga yung nangyayari. Tanong ng tanong eh. Sabi pa nga ni, di ba? Sabi nga daw, di umano. Sabi ni Soto, naturukan na daw yan eh. Di ba? Sabi ni Soto yun Oh. Bakit ba niya hinahanap yung vaccine? Kulang pa ba yung naiturok sa kanya? Oy, di ako nagsabi niya na, sabi di umano ni Soto. Parang awa nyo na, bigyan nyo na yan ng bayong. O, ituloy natin. May isa akong teorya. Pero ito ay teorya lang ha. Teorya. Kakala nyo kayo lang mahilig sa conspiracy theory ha. Ako din, may teorya ako dyan. May teorya ako. Ito. In cases sa bansa. Ayon kay Lacson, nagawa na ng Finance Secretary Carlos Dominguez ang trabaho nilang mag-loan para ipampili ng mga bakuna. Inilista pa ni Lacson ang mga inutang na Pilipinas mula sa World Bank, Asian Development Bank at Asian Infrastructure Investment Bank para ipampili ng COVID-19 vaccines. At kung isasama ang budget allocation para sa Department of Health mula sa Bayanihan 2 Law, may suma total na higit 126 billion pesos na pondo ang Pilipinas pambili ng bakuna. Tanong Lacson, hawak ba ni Duterte yan? Hawak ba ng DBP yan? Hawak ba ni Sec Domingo yan? Hawak ba ni Galvez yan? Tanungin kita. Kasi, yung tanong mo, may pagkamalisyoso eh. Parang ang dating tinatago ng gobyerno. Wala nga yung vaccine inaantay pa nga natin eh. Anong gagawin natin? Kaya bakit daw ang mga dumarating sa ating supply ay puro donasyon pa rin mula sa China at COVAX facility? Di ba nag-order na nga tayo? Naalala nyo, nag-order na nga tayo 1 million. Anong gagawin natin kung hindi pa nila ma-provide? Girahin natin? Sabihin natin, ang tagal ng vaccine Ng World Health Organization. Wala tayong problema sa pera kasi maluwag yung mga lending institutions, World Bank, ADB, AIIB. Pero meron ako isang teorya kung bakit niya laging hinahanap yung vaccine. Maya-maya sasabihin ko sa inyo, ha? Teorya lang ito. Ibig sabihin, baka hindi totoo. Ito yung opinion ko lamang, ha? Maluwag sila na magpautang sa atin. So walang pinoproblema sa pambayad. Bakit naka-procure yung ibang bansa? Maski Zimbabwe nakapag-procure na nauna sa atin. Lahat naman EUA talaga eh. Bakit tayo napag-iwanan? Anong dahilan talaga?
Agad namang sumigunda si Senadora Risa Ontiveros. Wow, akala mo naman credible si Risa Ontiveros sa pagsigunda niya. Pambira naman, oh. Talaga sisigunda yan. Pero hindi yan ang tawag na dagdag. Hindi yan dagdag. Hindi yan dagdag sa idea mo, Senator Lacson, ha? Pampagulo lang yan si Ontiveros. Bukod sa nasaan bakuna, nasaan din daw ang 690 billion pesos na inutang natin para sa total COVID-19 response. Tila hindi raw ito nagamit kaya humihiling siya. Hindi nagamit yung 690 billion. Do you even have an idea how much ang binabayaran ng gobyerno sa OFW pa lang? Ay nako. Bakit ba kasi hindi na lang sila pagawakin nyo ng pera? Ay, baka mabula. Baka lang. Bakit yung suggestion ko? Huwag yung ganun suggestion! Makakagulo yan. Alam nyo kasi ganito eh. Sa totoo lang, nakakainis. Kasi, kaya nakakapikon, for sure, ako, alam naman nila kung saan napupunta yung pera. Alam naman nilang walang nagnanakaw na, paulit-ulit na sinasabi ni Pangulong Duterte, sisiguraduhin ko sa inyong lahat ng pera hindi mapupunta sa nakaw. Sigurado ako dyan. Kasi mahigpit to ang pamahalaan nating pagdating dyan, lalo na yung COA ho. Napakahigpit ng COA ho. Sabi ko, ay nako. Kaya feeling ko, kaya lang nagsasalita yan, may isang rason. Mamaya ikikwento ko. Dapat ang treatment natin sa private sector is a partner. Sino ang nakapag-isip na ng iniisip ko? Ano ang pinupush ni Lacson ngayon? Private sector. Palakpakan! Ano ibig sabihin ng private sector? Walang COA. Wala ako sinasabi, Senator Lacson, ha? Basta ganito lang yan. Ano ang problema sa private sector? Diyan, walang tinatawag na korupsyon. Bakit? Walang dadaan sa gobyerno. So sa madaling salita ho, pag private, wala akong sinasabi ha. Baka sinasabi nyo, involved si Lacson. Basta ganito, gusto niya pwede nang kumuha o mag-purchase ang private sector. Diyan na magkakayarian. Bakit? Parang DPWH lang yan. Ano yung DPWH? Kukuha ng kontraktor. Si kontraktor, meron silang babayaran ng gobyerno, ganyan-ganyan. Ito, private sector, kukuha ng vaccine sa gobyerno pa rin dadaan eh. Okay? Pero, yung private sector na. Ngayon, sino yung mga maa-aproba na private sector? Alam na this. Yung mga maa-aproba na private sector, syempre, negosyo sa kanila yon, pera yon. Meron silang kikita dyan. Eto paano ko nalaman? Ganire. Meron lumapit sa akin. Eto sa akin lang ito Wala akong sinasabing kay Lacson Akin to. Meron lumapit sa akin, sabi sa akin, Banat Bay, bakit? Malakas ka naman kay Duterte. Hindi ako malakas kay Duterte. Ano ka nalaman ko, di ka kami nag-uusap nun. Malakas ka naman kay Duterte. Bakit? Baka naman pwedeng kaming mga private kumuha na ng vaccine. Pwede na kami mag-distribute maging distributor na kami. Di kausapin nyo. Wala kaming kakilala eh. Kausapin nyo. Ba't di kayo kumausap? Bakit ako? Malakas ka kay Duterte. Ngayon, ikaw ang kumausap. Kami nang bahala sa'yo. Boom! May ganon! Kaya ako nagtataka, bakit mo pinagpipilitan yung private sector? Anong meron sa private sector, Brad? Yun na inisip ko lang. Linawin ko, wala akong sinasabi na merong motibo si Lacson, ha? Wala akong sinasabing ganyan. Pero, yun lang ang isang naiisip ko pag pinasok ito ng private company o mga corporation. May mga kikita. Wala akong sinabing si Lacson ng kikita. Linawin ko yun. Baka Kaya lang, siyempre, pag nailakad ko si
kunwari, ito yung pangalan ng kumpanya, si Paper Towel. Nailapit ko si Paper Towel dito sa pamahalaan, nakakuha siya ng vaccine, naibenta niya. Naging middleman siya eh. O, naibenta niya. Eh di kumita ito si Paper Towel kasi siya yung namondo. Siya yung namuhunan. Kumita siya. Eh kung si Paper Towel nagbigay sa akin, wala yun, lusot na ho yun.